doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami. Samantalang, hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. Naku, Yari, yan ang nga sinasabi ko. Self-confidence lang. Self-confidence, yan lang ang puhunan, Antiklet. Self-confidence, di ba? Wala mo naman nuka ng ganda. Ayaw ho niyang natatawag na pangit. Ilagay ho natin sa baba, hashtag ang pangit mo, Antikler. O yan, tapang-tapangan ka na naman. Sinasabi ko sa'yo, Antikler eh. Pag nakaharap na sa'yo yung Malacanang press cartel at yung mga bayaran yung vlogger, nuknukan ka ng tapang. Pero pagka kinumpronta ka naman, naduduwag ka. Huwag ganyan, madam. Huwag ganyan. Eto ho, mga kababayan. Mag-aangas na naman ho itong si Antikler. Dito sa video na to, magpapaliwanag ho siya sa Malacanang press cartel kung ano nga ba ang nangyari doon sa tagpo na kung saan sinugod siya ng ating mga kababayan sa Canada. Sinigawan siya na sinungaling, shame on you, traitor ka, ang pangit mo, pinakatotoo doon yung ang pangit mo. Yun ho talaga. I-comment nyo ho dyan sa baba. Balita natin, naka-monitor daw tayo kay Antikler. Monitor ka lang dyan, Antikler, ha? Monitor ka lang dyan. I-comment nyo ho sa baba, ang pangit mo, Antikler. Ayaw niya natatawag na pangit eh. Ayaw ho niyang natatawag ng pangit. Siyang like at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Eto ho mga kababayan, pagkatapos hong nangyari yung tagpo na kung saan kinumpronta siya ng ating mga kababayang nasa Canada, nagsalita ho siya, nagpaliwanag ho siya sa sambayan ng Pilipino. Hindi daw ho siya naglalamyerda, hindi daw ho siya naglalakwatsa. Trabaho daw ho ang pinunta niya sa Canada. Palakpakan ho natin. Napakasipag! Pambihira. Anong klaseng trabaho ginawa mo? Ito siguro tinutukoy yung trabaho. Panoorin ho natin mga kababayan. Yay! Actually, gumagawa sana kami ng reels. Yon ang pinakamalupit. Pagka ang isang talumpati o isang interview, ang sagot sa'yo ng ini-interview mo ay ang bungad sa'yo actually, sigurado na yan. 100% pangdiinan niya. Ulitin natin. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang Yan ang sinasabi ko eh. Umamin na ho si Antikler na kinuyog siya. Talagang kakuyog-kuyog naman kayo. Kasi apakawalang hiya nyo. Bagsak ang ekonomiya. Nagkakagulo sa Pilipinas. Ang ginagawa nyo, maglamyerda at maglakwat siya. kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Wag mo sabihin bayaran niya mga yan. Pambihira ka, baka sampaling ka ng pera ng mga kababayan natin sa Canada, ha? Huwag mo sabihin bayaran yan. Anak ng tokwa. Yung naratibo nila ay maleta. Maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. Naku, Yari, yan ang nga sinasabi ko. Self-confidence lang. Self-confidence, yan lang ang puhunan, Antiklet. Self-confidence, di ba? Wala mo naman nuknukan ng ganda. Ayaw ho niyang natatawag na pangit. Ilagay ho natin sa baba, hashtag ang pangit mo, Antikler. Shame on you. Diba, i-comment nyo na ho dyan sa baba. Lang nga talaga tong si Ante. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo,
Hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. Hindi, ganyan ang ugali ng mga Pilipino pagka pinagnanakawan. Anak na tao ka, pinagnakawan ka na, harap-harapan ka ng niloloko kaya yakapin mo pa. Di ba? Aakain mo pa sa pedestrian lane. Harap-harapan ka ng binabalahura, puro kababuyan ng sinasabi sa PCO, panluloko kasinungalingan. Gusto mo aakain ka pa ng mga kababayan natin sa Canada dyan sa pedestrian lane? Kapal naman ang mukha mo. Hindi ho talaga hindi siya in touch sa realidad. Hindi daw ang Pilipino mabait, ang Pilipino mahaba ang pasensya. Pero pagka harap-harapan mo ng binabalahura, linuloko, pinagnanakawan, yung worst of the worst, makikita mo yan sa Pilipino. Pambira ka. Bubulahin mo pa yung mga kababayan natin. Hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Okay lang maglabas sa saloobin. Siraulo ka ba? Sa tingin mo ba yung mga rally, anong pinag-uugutan ng mga yon? Subukan mo magpunta sa rally. Sa tingin ko, next state visit, hindi na lalabas sa hotel to. Kakain na lang siya doon ng kabyar. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung Hindi, kung talagang tama pinaglalaban mo, nasa lugar ka, di ba? Sasagutin mo yung mga yon. Ano ho bang problema? Oh, sige ho, paparating ko yung kay Presidente. Madalas naman kami nagja-jamming, nagja-jamming. Hindi, nagkakatahan, mahilig kumanta siya. Matagal naman kami nagja-jamming, madalas naman kami nagja-jamming. Ano ba gusto yung pahatid ko sa kanya? Oh, huwag tayong sumigaw, okay? Oh, umaupo tayo. Kaya mong gawin yun, pero dahil alam mo, puro kabalahuraan ang sinasabi mo sa PCO, hindi mo kayang magpag-umpukan sa mga OFW saan man bahagi ng mundo. Dahil alam mo, lamon ka, madam, lamon. Lalamunin ka ng ating mga kababayan. Diba? Akala mo pagkatapos si Marcos Jr., tapos na yan. Kung saan yung manhong bansa makita tong si Auntie Claire, pagkatapos ng administrasyon na to, pakihatid na lang ho ng mensahe ko sa kanya. Shame on you. English. Kundi pa pupunta ng Canada itong si Marcos Jr., di tayo matututo mag-English. Shame on you. Pambihira, di ba? At least pag nakita ko si Auntie Claire, sasabi ko siya, shame on you. English yun. malakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Oh. Yung pagiging bayolente. So, Sino bang iniidolo nila? Tatay Digong, sanay sa bayolente. Yan ang problema sa'yo, anak ng tokwa. Nakatato na sa kitay. Hindi, sa puwet mo na anti-Duterte. Pambira ka, pinatato mo na sana. Langya ka. Pati ba naman yung mga realista kukonekta nyo kay Duterte? Walang yan. Talagang script Duterte lang, no? Si Raulo ka ba? hindi namin alam. Ginigigil mo ako. Buti na lang, thank God, Thank na God. pagtawid kasi Sino bang God doon pinapasalamatan mo? Yung God ng pera? Yung God ng adik? Ano? namin, hindi namin alam na may mga police officers. So pagtawid namin, so kinausap na namin sila. Kasi Swerte ka, may police officer. Kung walang police officer, anak ng tawa, baka kalbo ka na ngayon. Pag uwi ni Auntie Claire, kalbo na siya. Pambira. Sinabunutan. sumusunod sila eh. Oo. Diba? So, Talaga susundan ka nila. Kahit sa bansa ka magpunta, anak ng tawa, galit na sambayan ng Pilipino sa'yo, talaga napakatindi. Trauma si Auntie Claire. pero, I mean, kung ganyan talaga, Wala na. Hanggang doon ka na lang, madam. Ito yung ibang anggulo na kung saan susundan na tong si Auntie Claire. Kukuyugin na siya ng ating mga kababayan dyan sa Canada. Panoorin natin to. Hindi, kung sino man yung may hawak ng megaphone, gusto ko munang palakpakan, pasalamatan, at magbigay pugay sa mga magigiting nating kababayan na nasa iba yung dagat na kahit saan sila, hindi nila nakakalimutan at nakabantay sila sa nangyayari sa ating bayan. Palakpakan mo muna natin.
Palakpakan ho natin ang mga yan kasi sila talaga, pagka wala dito kasi pag nandito si Marcos Jr., may sasalansan sa kanya, mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Pag nasa ibang bansa siya, meron din sasalansan. Ika nga hindi pinagpapahinga si Auntie Claire. Akala siguro ni Auntie Claire, yes, Canada. Yes, Canada to. Makakapag-chillax ako. Hindi ako masyadong stress. Paglapag niya na paglapag sa Canada, megaphone ang hinarap sa kanya. O ito, pakinggan natin. Kapal kasi ng mukha eh. Ba't walang sounds? Oy, ang mga Pilipino! Kung sino man si ate na may hawak ng megaphone, gusto ko sabihin sa iyo, mabuhay ka. Palakpakan kita. Palakpakan. Oh. Palakpakan muna natin si ate ayun o. Yung ate na naka megaphone. Oy, ang mga Pilipino! Oh. Kaluoy mga Pilipino, parang kawawa ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarto sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Shame on you, Auntie Claire. Officer, cry baby. Cry baby! What a cry baby! Oh, sa porsyento ka magpaliwanag. The money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha! Kapal na mukha ang iyong ramdam ko eh. Yung Brad, dito yun eh. Dito yun, Brad. Tagos dito, Brad. O, dito, tagos. Yung kapal ng mukha. Dito, Brad. Dito. Yan. Dito, tagos, Brad. Tagos. You can film all you want, no problem, but they put pressure on you guys, just let them do it. You can film them all you want, no problem. Yung pulis na naiintindihan niya. Naiintindihan ko, nabalitaan namin, puro korupsyon sa Pilipinas. Kung gusto niyo siya murahin niyo na siya. Yun ang pagkakaintindi ko. Murahin niyo siya hanggat gusto niyo. Feel free to say whatever you want. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're Ang pangit mo! Kung pangit mo! Nakaisa pa nga. Walang pangan natin yung kababayan natin na nakaisa. Try ko. Doon na nga ho nagtatapos ang ating video kaugnay dito kay Auntie Claire. Ang kanyang naging experience sa Canada hindi ganun kaganda. Nagre-report. PH update. Palakpakan. At least, di ba, kahit hindi tayo ang nagsabi, hindi tayo ang gumawa, merong gumawa para sa atin, para sabihin sa harap ni Auntie Claire na walang hiya ka, shame on you. Di ba? Sinungaling ka at yung pinakamalutong ay dali natin sa Malman. Ganun lang naman yun. Hindi natin binabanggit dito yun sa PH update dahil ika nga hanggat maaari ayaw ho nating nagko-course kasi ano ho yan, hindi tayo nagko-course, ano ba? Tatay di ko nagko-course, style niyo yun, style ko to eh. Di magandang ano yan, ika nga nagko-course. Pero si Tatay Digong, ano yan kumbaga, expert. Sabi, ikaw PH, di ko nagmumuro, si Tatay Digong nagmumuro. Ganun talaga. Si Tatay Digong di naman nagbablog ako nagbablog. Ano ba? Ganun yun. Okay, ano na ho tayo? Presko na ho tayo ni Ante. Yung press corps. Dito sa Vancouver, Canada. Kunyari di naapektuhan. Bunga ng matatag na paninindigan at pagpupursigi ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.,
Opisyal na naging upper middle income country ang Wow. Pilipinas matapos ang halos higit 4 na dekada Upper middle. Magkano kaya binayad nila sa World Bank para i-classify tayong upper middle? Kawawa yung mga Pilipino, upper middle daw. So upper middle, wala na trabaho. Inabol talaga yan. Mahal yung bayad dyan. Magkano kaya binayad ng admin dyan para ilagay tayong upper middle? No? Malapit na zona. Yan ang star ng kanyang zona. Yung may masabi lang siya na upper middle. Pero habang sinasabi niya yung upper middle, nagdidildil sa asin yung ating mga kababayan. Pagka sinasabi niya yung upper middle, yung mga magsasaka tumutulo ang luha sa muka. O pag sinasabing upper middle yung minimum wage earner, gustong basagin yung TV habang nag-ososona yung magnanakaw na presidente. Upper middle ka dyan. na pagiging Siguro yung mga nakapaligid kay Marco Jr. Upper middle kayo. Pero kami mga ordinaryong Pilipino, anak ng tokwa, tumataas lang. Ang tumataas lang sa amin, yung bill namin sa kuryente. Langya ka, ante. Ang tumataas lang yung presyo ng pangunahing bilihin. Pero yung estado namin bilang mga Pilipino, hindi kami upper. Tumataas lang yung presyo. Hindi yung status namin sa buhay. Si Raulo ka ba? lower middle income country nito simula pa noong 1987. Binigyan diin ng Pangulo na ang pagkilala ng World Bank sa pag-angat ng antas ng ekonomiya ng Pilipinas ay patunay lamang sa epektibong pagpapatupad ng mga economic policies ng pamahalaan noong nakaraang 4 na taon. Naniniwala rin ng Pangulo na bunga nito ang pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas kaakit-akit ang bansa sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor bilang katuwang sa pambansang kaunlaran at ang pagpapalawak ng mga kasunduan sa malayang kalakalan katulad ng isinusulong ng Pilipinas sa Canada. Dahil dito, kumpiyansa ang Pangulo na mas marami pang investors at negosyante ang papasok sa Pilipinas na magbibigay ng trabaho at kita sa bawat pamilyang Pilipino. Gayunman, binigyan diin ng Pangulo na marami pang sektor ng ekonomiya at pamahalaan ang kailangang baguhin at gawing mas moderno upang mapanatili ang Moderno, no? Moderno pagnanakaw. paglago ng bansa. Lalo pang pinagtibay ng Pilipinas at ng Canada ang bilateral relations ng dalawang bansa sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Vancouver. Sa isinagawang joint press statement ni President Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney noong Huwebes sa Vancouver Convention Center, binigyan diin ng dalawang leader ang pag-angat sa masiglang bilateral relations ng Pilipinas at ng Canada patungong strategic partnership. Simbolo ito ng mas malalim na samahan ng dalawang bansa. Sabihin mo na, gusto mo sabihin, huwag ka lang lalabas dyan sa establishmento na yan na nag-iisa. Okay, hiram ka ng isang PSG kay Marcos Jr. Yung pang-personal na gamit niya. sorry. Mali. PSG pala. Maling PSG yun. Pang-personal na gamit. Yung pang-presidential security group. Sorry. Maling PSG pala. Langya ka, antek lang. Nanghiram ka ng PSG. Yung pangsariling. Ulo. Langya ka, ante. Papalap trip mo ko. Oh. Kasabay nito, inilabas din ang ilang formal framework cooperation kabilang ang Joint Declaration of Intent at Memorandum of Understanding upang mas lalo pang palakasin ang pagtutulungan sa energy and natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism at Pero in fairness, ante trending ka ngayon. Nag-trending. Pinagkaguluhan. Mga OFW, nag-umpukan para makita si ante. Hindi. Minura-mura ko doon. culture and arts.
Nananatili ring matatag ang suporta ng Canada sa paninindigan ng Pilipinas sa Na ano ako, nasa mid ako sa sarili ko kalokohan. Nakakatawa, PSG. Hindi, bagay naman. Yung PSG ni Marcos Jr., ihiramin muna ni Auntie Claire. Basta sa oli mo din, hahanapin yung PSG na yan. soberanya ng bansa at mga karapatang pandagat, lalo na sa gitna ng patuloy na hamon sa West Philippine Sea. Kaysa rin ng Canada sa pagsulong sa seguridad at kaunlaran sa karagatan, kabilang na ang pagkilala at pagsuporta sa 2016 Arbitral Award. Sa naganap na expanded bilateral meeting, muli ring binigyang halaga ni Prime Minister Carney ang pangako at suporta ng Canada sa Pilipinas bilang chairman ng ASEAN Summit ngayong taon at ang kapakanan ng Indo-Pacific region. Ang Canada ay nanatiling aktibong dialogue partner ng ASEAN. Lumagda sa iba't ibang Memorandum of Understanding o MOU at Joint Declaration of Intent ang Pilipinas at Canada bilang bunga ng produktibong pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver. Isa sa MOU na nilagdaan ay ang Tourism Cooperation sa pagitan ng Department of Tourism ng Pilipinas at ng Department of Industry ng Canada. Hindi, ano lang kumbaga, yung mga sasabihin na yun ni Auntie Claire, kayo na kung sumagot sa kanya, alam ko naman na kaya nyo nang balagbagin yan si Auntie Claire sa mga kabalbalan niya na yan. Wala hong ano yan, wala hong puro kabalbalan lang hong mga lumalabas sa bunganga ng alin na yan ngayong mga panahon na to. Layunin nitong mas paigtingin pa at palalimin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa sektor ng turismo. Nilagdaan din ang MOU on Cultural Cooperation sa pagitan ng the National Commission on Culture and the Arts at ng Department of Canadian Heritage of Canada. Naglalayo naman itong pagtibayin ang bilateral cultural relations sa pagitan ng Pilipinas at Canada sa pamamagitan ng mas malawak na cultural cooperation initiatives. Isang joint declaration of intent din ang niligdaan para sa pagtutulungan sa larangan ng enerhiya at likas na yaman ng dalawang bansa. Layunin nitong itaguyod at palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa larangan ng energy at natural resources na nakabase sa prinsipyo ng pagtutulungan, pagkakapantay-pantay at mutual benefit. Isa pang joint declaration of intent din ang nilagdaan sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Citizenship and Immigration Canada na naglalayong palakasin ang mga hakbang sa larangan ng paggawa, kabilang na ang pagpapalalim ng konsultasyon at dialogo sa pagitan ng sektor ng paggawa, sektor ng negosyo at pamahalaan. Ang Pangulo naman po at ang administrasyon na to ay ang polisiya ay managot, ang dapat na managot. Yan. Dapat nating linisin. Ano, ba't cut siya? Ba't putol siya? Ano nangyari doon? Di ko narinig ang tanong. Bakit may sagot? Auntie Claire, ha? Hindi ako nagsasalita dito pero binabantayan ko lumalabas sa bunganga mo. Okay? Huwag niyo kami lokohin dito. May sagot pero walang tanong. Pambihira, oo. Ang anumang issue ng korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. At kung kailangan na may managot at kung kailangan naman din niya madepensahan ang kanyang sarili, ay magagawa naman po ito ni Senator Marcoleta. At sa lahat po ng nagsasagwa ng mga maanumalyang proyekto, ang gobyerno po ay hindi po natutulog. Linisin po natin ang bansa sa mga issue ng korupsyon. Sinimula na po ito ng Pangulo. Kaya sana po ay magtuloy-tuloy ito kahit ang Magtuloy-tuloy, pabira. Magtuloy-tuloy. Makukulong ang Pangulo pagkatapos ng kanyang termino. Itaga mo yan sa bato. Pangulo po ay natapos na ang kanyang termino. This Magpapatuloy kasi siya ay isa sa mastermind sa mga maanumalyang flood control project. Kung magpapatuloy, siya natural makukulong siya, mastermind siya eh. Kahit dun sa interview ni Jokno merong veto power ang presidente, kaya niyang gamitin yun, pero hindi niya ginamit. Gayong sa mga nakalipas na taon, okay, napalusot hanggang 2023. Anak ng tokwa, 2024, lulusot pa. 2025, lulusot pa. Ganun ho sila kalala. filing happened after protest actions by Iglesia ni Cristo and as well as their firm opposition and raising opposition to the fact that he is being charged and they're raising the possibility na ito daw po ay
selective justice. What Selective message justice talaga. does the government want to send the INC Selective justice all the way. by filing na ito po'y tinuluyan pa rin si Senador Marcoleta? Although marami pong nagsasabi na ang nasabing INC rally ay para suportahan at Hinay-hinay ka, Auntie Claire, ha? Hinay-hinay ka. Okay, uuwi ka pa ng Pilipinas. Okay, uuwi ka pa ng Pilipinas. O, hinay-hinay lang, hinay-hinay. Kasi magiging pattern na yan magiging routine na yan. Kung saan ka makita ng ating mga kababayan, walang humpay na pagbanat ang mararanasan mo sa sambayan ng Pilipino. Okay? Hindi lang sa Canada. Pag uwi mo ng Pilipinas, yan na ang makikita kong new normal para sa iyo at dito kay Marcos Jr. maaari ay makita ang sitwasyon ni Senator Marcoleta. Pero bukas din po ang mata ng gobyerno sa sinusulong ng INC patungkol sa transparency and accountability. Hindi po tayo naniniwala na yun lamang ang magiging dahilan ng INC para sa nasabing rally. Kung tayo po at lahat tayo, pati po ang miyembro ng INC ay para sa transparency and accountability, ganun din po tayo, ganun din po ang pamahalaan. Ganun Kailan din makukulong si Martin Romualdez? Kung transparency, bakit walang lakas ng loob itong si Marcos Jr. na sabihin sa ombudsman, sige, i-entertain nyo yung mga marids. Ano yan, kung dinadamay nila ako, mabigat ang ebidensya ko na hindi ako kasali dyan. Walang problema. Walang problema, sige na. Hindi, pero, nanto, inglaksyon pa lang, sinungaling ang 18 Marine. Hindi totoo yung sinasabi nila. Pagka sinungaling ang 18 Marine, sinungaling si Zaldico, tapos ang usapan. din po ang Pangulo. Sabi nga po natin, wala pa pong rally, nagsisimula na po. At nasimula na po ng Pangulo ang magpapanagot sa mga dapat na managot. Sino? Si Bong Revilla? Jingo Estrada? Malamang ang mga miyembro po ng INC ay makikita naman nila kung ano yung mga elemento na nailagay patungkol sa di umano ICI, anong nangyari sa ICI? Tanongin kita, Auntie Claire. Anong nangyari sa report ng ICI? Hindi pa naisa publiko yung report ng ICI na yan. Wala man lamang at ang ginamit ni isang papel dyan sa ICI na yan para panagutin yung mga dapat managot. Ang hirap nito, nung ipinasa yung dokumento sa ICI, baka ang mastermind doon, si Martin Romualdez. Hindi sinamang Pangulo, si Martin Romualdez. Pangulong Marcos naman, hindi pwedeng idawit si Martin Romualdez dahil ikakanta siya ng pinsan niya. Di ba? Ika nga, nasa sitwasyon sila ngayon na kung saan hindi sila pwede maglalaglagan kasi guguho ang buong gobyerno. Yun ang katotohanan. Dinediretso ko na kayo mga kababayan. Hindi ho pwedeng hindi pwedeng i-call out ni Marcos Jr. si Martin Romualdez, hindi pwedeng trabahuin ng ombudsman si Martin Romualdez kasi pagka trinabaho ni si Martin Romualdez, siyempre mag-a-apply din yan for state witness. Kagaya ako kay Bunuan, pinag-utusan lang ako. Sino pa mag-uutos sa'yo? Pangulo. So ano mangyayari sa gobyerno? Wasak ang gobyerno. Ika nga, parang na lang isang tali na lang ang humahawak sa buong pamahalaan. Ano yung tali na yun? Yun yung tali na hindi madawit si Martin Romualdez sa lahat ng kalokohan na to. Kasi pagka pinutol yung tali na yun, wala na lilipad na. Mawawala na sa magkakagulo-gulo na ang kasaysayan ng Pilipinas. plunder and graft cases. Sa resolution po siguro ng ombudsman ay makikita nila kung bakit naisampa ang mga kasong ito. Yung impeachment ni Boying Remulla dyan sa Kamara, sang-ayon ho tayo dyan? Okay, sang-ayon ho tayo dyan. Para sa mga congressman, di kayo titigilan ng mama na yan. Sabihin ko sa inyo, maya't maya tinatakot kayo ni Boying Remulla. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, tanggalin niyo yung Boying Remulla na yan. Kailangan managot niya sa sambayan ng Pilipino. Miyembro po ng INC na si Senator Rodante Marcoleta. Tama po bang tignan ito na hindi kumurap, hindi nasindak ang gobyerno sa mga protesta ng Hindi INC? kumurap. Tama po, hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin. Korrupt na lang tayo korrupt na lang tayong ganito pagka may bahana para dito kay ang pangalan to, reporter ng Channel 7, mga press cartel to 7, 5, 2, mga walang kwentang network yan. Yan yung network ni Marcos Jr. Kung sino lang kasama sa official entourage ng presidente, sila lang ho talaga ang busog na busog dito sa administrasyon na to. Mga presyo ng ibang mga
grupo. At, Nanonood pa ba kayo ng Channel 7? Oo, yung bahala ko kayo dyan. Basta alam ko, karamihan ng mga kababayan natin, membro ng INC, nakasubscribe sa PH Update. Sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. But still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot sa mga anomalya, huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog. Di nga natutulog kasi nga mga adik, anong di natutulog? Di talaga kayo natutulog, hindi talaga natutulog yung gobyerno kasi ang gobyerno ngayon sa Pilipinas gobyerno ng adik. Diba? Ano sabi ni Amy Marcos? Adik ang kanyang kapatid. O sinong head ng gobyerno? Si Marcos Jr. Kaya di talaga natutulog kasi adik nga ang gobyerno. Ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ba yan? Hindi ko po nakikita. Ano ba yan? Walang ano. Ang baboy ng ano na to. Ba't splice yung video? Di mo man marinig yung tanong ng mga nagtatanong. Pero kanina yung Channel 7 narinig natin yung tanong. Ito, sagot na lang. Kita sa ngayon. Tayo nga dito sa PH Update, hanggat maaari gusto natin walang splice yung video. Kung di lang yung nagkakat-cut yung video natin, nawawalan na signal eh. Di ko man puputulin eh. Po nakikita ang gobyerno na dahil lamang nagkaroon ng pagsasampa ng kaso ay magkakaroon muli ng surprise protest. Kapag ka po kasi ganun ang nangyari, ay parang dinidiktahan na po nila ang mga investigating bodies, dinidiktahan Kasi na rin- pagka hindi sila diniktahan yung mga investigating bodies dito sa bansa na to, ipapakulong nila lahat yung mga kalaban sa politika ni Marcos Jr. Yung mga investigating bodies kagaya ng NBI, Ombudsman, DOJ, mga wala ng amor na sambayan ng Pilipino dyan sa mga ahensya na yan. Kasi talagang kinasangkapan sila para ipakulong yung mga kalaban sa politika ni Marcos Jr. Kaya kung pagka sinabing dinidiktahan, wala nang problema yan sa sambayan ng Pilipino. Kasi yung mga dapat makulong, hindi nakukulong. Ang nakukulong lang, yung mga kalaban sa politika, yung mga adik sa Malacanang. po Dinidiktahan. nila ang ehekutibo Talaga, para ante. pumilos na naaayos sa gusto So nila. talaga ante So, ha. hindi po natin sa ngayon nakikita na mangyayari ito. Dahil ang mga grupo ngayon, alam natin na dapat tayong sumunod sa batas. Kung ano po ang sinasabi ng batas, kung ano sinasabi ng proseso, ay dapat lamang po natin itong hayaan na tumakbo at umandar. Hindi pwedeng ganun ngayon. Ngayong mga panahon na to, hindi pwede kung ano na lang ang dikta ng mga siraulo sa Malacanang, susunod na lang ang sambayan ng Pilipino. Hindi pwede yun. Diba? Paano yun? Lahat na lang ng gusto mangyari ng mga bangag susundin na lang na sambayan ng Pilipino. Kahit na puro kakurakutan na ginagawa sa administrasyon, tango na lang ng tango. Hindi pwede. Ngayon, kung kailangan makialam na sambayan ng Pilipino dito sa mga investigasyon na to para mailagay sa tamang landas ang pag-iimbestiga, maimbestigahan yung mga dapat maimbestigahan, huwag nyo kami diktahan. Kung ano ang gagawin at hindi namin dapat gawin. Diktador na datingan yun yan eh. Huwag nyo pakialaman. Hindi pwedeng hindi pakialaman. Pinapakialaman ng Malacanang, pati mga independent bodies na dapat hindi nila ginagawa yung mga bagay-bagay na yun, ginagawa nila dahil nga pinapakialaman sila ng mga adik sa Malacanang. Di ba ho? On another topic po, dun sa upper middle income status, yung think tank Ibon Foundation, sinabi po nila na while the government has welcomed the Philippines' elevation to upper middle income status, for millions of Filipinos, they still struggle with high prices and poverty. The designation feels disconnected Think Tank DDS tapos. Think Tank Ibon Foundation DDS tapos. from their daily reality. Sabi rin po ng Ibon Foundation, meron pa rin daw pong over 14 million families considering themselves poor. So meron po bang concern from the palace na despite this announcement of this economic milestone, may appear out of touch pa rin sa ilang mga kababayan po natin na hindi pa nila talaga ramdam yung... Ilan? Anong ilan? Si Raulo ka ba? Porket kayo busog na busog sa PCO, anong di ramdam? Sambayan ng Pilipino, hirap na hirap ngayong mga panahon na to, anong hindi ramdam? Ayusin nyo ha, marami sa ating mga kababayan, hindi ilan. Yun ang problema eh. Yung tipong inaano ho nila yung binabawasan nila yung banat ba, yung tipong ilan, hindi ilan, marami sa ating mga kababayan. Yung dapat, yung kasing framing ng question, kung kargado na, ano pang aasahan nyo sa sagot ng mga naghihiraman ng PSG sa Malacanang? pag-angat ng kanilang buhay? Actually, yung pag-recognize po
ng World Bank World na Bank. narating na po ng Pilipinas ang upper middle income status. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon. Kano kaya binayad ni Marcos Jr. dyan, no? Para may ma-report siya sa ano, sa... Kaso ang baboy naman. Hindi, ano yung middle na lang, hindi yung upper middle. Hindi. Tawagin nga ay Pagkatapos ng napakaraming problema, yung flood control, lubog ang mga bahay ng mga Pilipino, hindi magkanda ugaga ang ating mga kababayan. Upper middle. milestone para sa atin dahil since Out of touch. 1987, ngayon lang po umangat ang ating level. So dapat po nating ipagmalaki ito at ito naman po ay hindi ibig naman sabihin na ang bawat Pilipino ay nasa ganun ng level na hindi na magkakaroon ng financial challenge. Alam po natin sa ngayon na marami pa rin po mga kababayan natin ang kinakailangan ang tulong. Kinakailangan na magkaroon ng magandang trabaho. At doon po pumapasok yung intervention ng administrasyon. Pati po ang mga issue tungkol sa mga kagutuman, nagkakaroon po ng intervention ang gobyerno at nagpapatupad ng kinakailangan natin para ang mga kababayan natin ay maramdaman ang ginhawa sa buhay. So, ito pong pagiging upper middle income country, hindi po ito finish line. Hindi po ito katapusan. Marami pa pong dapat gawin ang bansa para mas umangat pa. Puntahan nyo nga ho yung ano na yan, yung World Bank na yan. Yung World Bank. Ayun nga natin, search nga natin ito, bullshit na World Bank na to. Si Raulo itong mga taga World Bank na to. Ano natin yan, message natin. Si Raulo ba kayo? Anong pinagbasihan nyo dun sa ano? Yung mga, baka mga kamag-anak lang ni Marcos Jr. Ang ekonomiya. Baka mga kamag-anak lang ni Marcos Jr. yung mga pinagbasihan ng World Bank. Ang ibig lamang po kasing sabihin nito ay meron po tayong malakas na ekonomiya na maaaring makapag-inganya sa mga investors na mamuhunan sa ating bansa, na mag-create ng jobs. So ito po yung ibig sabihin nito, na tayo po ay nagsusumikap na gumanda ang ekonomiya. Mas siguro, gaganda pa to kung walang mga obstructionist na ang purpose lamang ay manira at sirain ang Pangulo at ang administrasyon. Sana makita nila yung pagsusumikap ng administrasyon na ito upang iangat ang ekonomiya ng bansa. Yusek, last Sorry hindi yung po, sana makita hindi nga namin makita, pasensya na. question na lang po. On July 6, the Senate Impeachment Court has summoned Vice President Sara Duterte para po sa kanyang impeachment trial. The Malacanang talaga pong dinidistan sila yung sarili nila in the proceedings. But once and for all, would it be better for the Vice President to show up and undergo this impeachment trial para masagot na po yung mga isyong ibinabato sa kanya? Muli, katulad ng sinabi mo, Tristan, hindi kasi hawak or iba ang mayroong mandato sa pagsasagawa at pagdinig dito sa impeachment trial. Ito ay ang Senado. Kung ano man ang magiging proseso dito, iginagalang po natin yan dahil yan po ay nasa kamay po ng Senado. At kung ano man po ang estratehiya ng mga lawyers, pati ng prosecution, ay nasa kanila po yan. Pero kung ang tanong mo ay ang opinion kung dapat na pumunta personal ang Vice Presidente, noon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harap Dapat hindi na siya hindi na siya kumuha ng abogado niya kung siya rin pala sasagot, 'di ba? Yung bahagi na yon kabalbalan ho yan. Hindi required si VP Sara isasagot kung gusto niya ng personal niya. Pero yung obligahan siya binubola na naman ho tayo ni Auntie Claire dyan. harapin ang kanyang mga witnesses. Yung mga witnesses against her. Yung mga witnesses at mga testigo na mga magsabi ng mga statements na hindi papabor sa kanya. Yan naman po ay karapatan ng isang respondent
ng isang defendant, maski na ng isang akusado, na harapin, personal, ang kanyang mga testigo or mga testigo laban sa kanya. At kung sa lawyer din naman at pag-uusapan at alam naman nila na yung kanilang kliyente ay walang kasalanan at malinis, mas magandang maipakita to sa buong mga kababayan natin at sa buong Sabi ko sa'yo, yan ka na naman. Yan ka na naman, anti-clear ha. Nag-uumpisa ka na naman. Oh. Di ba mamaya niya, hahabulin ka na naman sa labas. Yung pagiging coops kasi, ilinalagay din sa lugar. Di ba? Wag araw-arawin yung pagiging coops kasi napupuno ang ating mga kababayan. Di ba? Hindi pwede mayat-maya inaalmusal mo, tinatanghalian mo ang pagiging coops mo. Sayo sa gusto mo, may balik sa'yo yan. O mayabang ka na naman, maangas ka na naman sa interview. Mamaya niyan, takbo ka na naman sa pulis. 'Di ba? Yung hindi kasi balanse. Kung maangas ka, tuloy-tuloy mo yung kaangasan mo. Kaya di tayo nag-aangas eh. Hindi tayo nagyayabang hangga't maaari. Simplihan mo lang, 'di ba? Kasi darating ang panahon, mawawala lahat. Sa gusto mo, lahat ng bagay temporary. Maging ang kapangyarihan sa Malacanang. 'Di ba? Yung posisyon sa pamahalaan. Nawawala yun. Yung estado sa buhay, nawawala yun. Walang permanente dito sa mundo na to. Kaya lagi ko sinasabi, huwag paakyatin sa utak kung ano man ang narating mo sa buhay. Kagaya dito kay Auntie Claire, porket naging PCO ka, binigyan ka ng kapangyarihan na mag-cups araw-araw, talagang susulitin mo yung pagiging cups mo. Hindi pwede yun. Talagang may kalalagyan ka sa ating mga kababayan pag nagkataon, di ba? Tigilan mo yan, Auntie Claire, ha? Maraming hindi natutuwa sa mga pinagagawa mo. Buti na nga lang, hindi mga violent yung mga kababayan natin dyan sa Canada. Paano kung medyo may pagka-violente? Pasalamat ka, sila, yung tipong kahit pa paano, hindi sila hindi kanila ginawa ng masama. Salita lang. Paano kung merong, syempre hindi naman natin masasabi lahat ng tao. 'Di ba? Hindi natin masasabi yung utak ng bawat Pilipino. Paano kung merong isang diyan, bahala na, yarin lamang binibwisit mo kami araw-araw, 'di ba? Paano yung pagka merong ganon? 'Di ba? Wag naman sana, ako di ko pinananalangin yun kasi politika lang yan, matatapos yan. Kaangasan yun, matatapos yan. Kayabangan yun, matatapos yan. Hindi naman permanent yan. Naniniwala ako dyan. Kaya ayokong merong mangyari ring masama kay Auntie Claire. Sa totoo lang ha, kahit na buwisit ako dyan sa alin sa mga kasinungalingan niya. Panalangin ho natin na dumating yung punto na mailagay niya sa tama yung sarili niya. Ngayon kasi sila para ho silang di natin malaman ang sasama ho ng ugali nila sa totoo lang. ay, sa buong mundo na ang Vice Presidente. Yan yan, magsilbing moral lesson sa ating mga kababayan na yung kapangyarihan, impluwensya, estado sa buhay, huwag paakyatin sa utak dahil ang mundo umiikot lang. Kasi paano pagka umikot na? 'Di ba? Bilang isang ordinaryong Pilipino, lahat inayabangan mo, pati kapitbahay mo, lahat. Dapat ikaw yung 'di ba? Sigang-siga yung datingan mo. Paano pagka biglang umikot ang mundo? Wala na. Tapos na yung kayabangan mo. Mapapahiya ka. Pero kung simple ka lang, Auntie Claire, sagutin mo ang tanong, walang kaangasan. Pagkatapos ng lahat ng to, walang hurt feeling, siga nga. Dahil ginawa mo lang ang trabaho mo. Kaso hinahaluan mo binubudburan mo ng kalokohan Ganon din sa buhay. Huwag natin masyadong paketin sa ulo kung ano man ang mga material o kung ano man ang estado natin sa buhay. Sa mga OFW, sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Kahit na ikaw pa ang pinakamayamang tao dito sa mundong to, sa ayaw sa gusto mo, darating ka rin sa punto sa buhay mo na, 'di ba? Bababa lahat 'yan. Ang iyong kalusugan, ang iyong hanap buhay, lahat 'yan mawawala 'yan. Walang kaya manampalataya lang tayo sa Diyos na lumikha, ha? Yung lagi kong sinasabi, sabi ko naman sa inyo si PH Update, yan? Sinasabi ko sa Auntie Claire, ha? Swerte ka si PH Update, hindi ganun kabalahura ang bibig. Ay malinis. Kung yan ang gusto nilang ipakita. Mas maganda po gano'n.
Yusek, sa isang Facebook post, sinabi ni Mike Defensor na kung campaign donations ang batayan ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, bakit hindi raw po nasisilip ang campaign donations sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr.? Ako na, pinakita ko na, di ba si Lagdameo mahigit 240 million ang ibinigay sa kanya ni Marcos Jr., ni Lagdameo kay Marcos Jr. Siyempre, pangkukups na naman ang sagot ni Auntie Claire dyan. Kaya, Soloy, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Tayo ko na hukay mabuisit. Dahil alam ko kanina nyo pa tinitiis to. At itong ali na to, gusto nyo na talagang makasama tayo dito sa video na to. Kaya talagang nagtyaga kayo. Alam ko, mahirap po yung feeling na gusto nyo ng inex ang video. Pero dahil nga di natin malaman, gusto nyo pa mang marinig yung sasabihin ko o sasabihin natin. Maraming salamat to mga kababayan. Comment sa baba. #Shame on you. Marino natin Pilipinas.